Tinanghali na tayo. Mag-aalauna na eh, oh. 11:30 na ako nagising. Yo! Pag mga ganitong pangyayari na tanghali na kayo nagigising, pinagpapabukas nyo na yung mga ginagawa nyo, no? Nakakatamad, tanghali na eh. Nakakatamad kasi talagang kumilos ng tanghali, di ba? Kung pwede namang ipagpabukas na lang. Pero may mga gagawin ka, may mga dapat na ginagawa ka. Sa tanghali ka na nagising, pagpapabukas na lang natin. Tanghali na eh. Kaalauna no. Hindi. Kapag ganun ka mag-isip, procrastination yun eh, di ba? Pagpapabukas na, mali yun. Mahirapan kang mag-proceed sa buhay nun pag ganun ka. Binukas mo na lang ng binukas. Ngayon tayo, kagaya natin, tinanghali tayo ngayon. Pero kikilos pa rin tayo. Yung mga kailangan natin gawin, gagawin pa rin natin ngayon kahit mag-aalauna na, okay? Bigyan ko kayo ng tips kung paano nyo ma-overcome yung procrastination na yan. Bigyan ko kayo ng tips kung paano nyo ma-overcome yung bukas na, tanghali na eh. Bukas na, umuulan ngayon eh. Bukas na, ang init eh. Bukas na, wala akong kasama eh. Wala akong kasama eh, oh. Bigyan ko kayo ng tips kung paano mapaglalabanan yung katamaran na yan. Katamaran yan eh, procrastination, katamaran. Laziness. Alam kong narinig nyo na sa mga palabas yung litanya na kinang-ina mo, kahit anong gawin mo, di ka makakalis dito ng buhay. Diba? Alam ko napakinggan nyo na yun. Narinig nyo ba yun? Yes, boss. O diba? Kahit anong gawin mo, di ka makakaalis dito ng buhay. Yung linya na yun, yung kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas ng buhay dito. Kailangan mong isabuhay yun. Diba? I-apply mo siya mismo dito sa reality ng buhay. I-apply mo siya sa pang-araw-araw mo. Ayun yung isa sa mga nakatulong sa akin para paglabanan yung katamaran. Diba? Na bago pumasok sa isip ko na ipagpabukas yung mga bagay-bagay na kailangan kong gawin ngayon, or bago pumasok sa isip ko na ipagpabukas yung mga bagay na pwede ko namang gawin ngayon, ayun yung unang pumapasok sa utak ko. Bakit ko ipagpapabukas? Bakit ako masyadong komportable na meron pang bukas? Hindi natin alam kung anong meron bukas, di ba? Masyado tayo nagiging kampante. Pwedeng bukas di na tayo magising. Pwedeng ngayon habang nagdadrive ako, pwede akong salpukin ng kung ano man, tas mamaya deleted na ako, di ba? So hanggat eto nagpa-function tayo, nakakagalaw ka, may oras ka, gagawin mo ng gagawin yung mga dapat mong gawin. Gagawin mo ng gagawin yung mga bagay na pwede mong gawin ngayon kaysa mamaya or kaysa bukas. 'Di ba? Kasi ganun dito sa mundo. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas ng buhay dito. Because someday, lahat tayo, pare-parehas tayo. Mamamaalam tayo dito. Pwedeng bukas, pwedeng next week, pwedeng next month. Isa sa atin deleted na. Hindi natin alam kung kailan. Pag oras mo na. 'Di ba? Kahit anong gawin natin, lahat tayo hindi makakatakas ng buhay dito sa mundo. Di ba? Ngayon, ano ba naman yung habang nandito ka sa mundo, ayaw mo bang enjoyin tong mundo? Di ba? Habang nandito ka namumuhay sa mundo, ayaw mong enjoyin tong mundo? Tutunganga ka, pagpapabukas mo yung mga dapat na ginagawa mo ngayon para ma-enjoy mo tong mundo? Ayaw mo? Ayaw mo nun? Ayaw mo nun? Di ba? Habang nandito ka sa mundo, ang sarap ng buhay mo. Sasarap yung buhay mo kung magkikilos ka. Andito ako ngayon sa EB Town. Nag-withdraw ako ng 200,000. Ang ganun ka basic. Diba? Bakit money lang? Yo! Diba? Total kahit anong gawin mo, kahit anong gawin natin, hindi tayo makakatakas ng buhay dito sa mundo. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakatakas ng buhay dito sa mundo. Ayaw mo na habang nandito ka sa mundo, masarap buhay mo? Habang nandito ka sa mundo, diba? 200k pang monthly bills ko lang. 200,000 pang monthly bills ko lang. Isipin mo gaano kasarap yung maintenance na 200,000 per month. May sasakyan, may motor, 24 hours na aircon, 1,000 Mbps na internet, nakakain kung saan-saan ang hindi tumitingin sa presyo, nakakapamili ng mga gusto nang hindi tumitingin sa presyo. Ayaw mo nun? Gusto mo, siyempre. At alam mo ba, ang kailangan mo lang gawin, di ba, para ma-acquire mo yung sarap ng buhay,
na inaasam mo, di ba? Kailangan mo lang umisip ng mga bagay na kailangan mong gawin ngayon. Alam ko meron kang ideya dyan sa utak mo na may bagay kang naiisip na sa tingin mo papaperahin ka nun. Na pwede mo siyang gawin ngayon, pwede mo siyang umpisahan ngayon, pero pinagpapabukas mo o kaya tsaka na lang. Pag may ganto ganyan na, tsaka na lang pag ganto ganyan na, tsaka na lang pag okay na. Di ba? Mag-umpisa ka sa kung anong meron ka. Di ba? Bigyan kita ng example. Yung vlogging ko. Nung una, gusto kong maging content creator eh. Gusto kong maggawa ng content pero inisip ko, wala akong magandang camera eh. Diba? Wala akong drone. Wala akong gimbal. Wala akong magandang ilaw. Diba? Pero nag-vlog ako, nag-umpisa ako mag-content. Ang meron lang ako, yung Android phone ko na Vivo V11. Tasinag ng araw. Click record, click upload. Ginawa ko na. Start kung anong meron ka ngayon. Diba? Hindi pwedeng tsaka na pag ganto ganyan, tsaka na pag ganto ganyan. Hindi ganun yun. Kasi pag yung pinagpabukas mo siya, o kaya tsaka na yan, someday. Procrastination Pro Max na yun. Gawin mo na ngayon. Di ba? O kaya may ginagawa ka na, di ba? May ongoing ka na ginagawa na nagpapapera sa'yo. Ngayong araw may ginagawa ka na ba para maka-affect ng maganda dun sa may pinagagawa mo sa side hustle mo or kung ano man yung ginagawa mo na nagpapapera sa'yo. O dahil tinanghali ka ng gising, pinagpabukas mo. Pinagpabukas mo na, no? Di ba? Kasi may bukas pa naman. Wala nang bukas. Lagi mong tatandaan. Hindi mo alam anong merong bukas. Tsaka lagi mong iisipin, huwag kang mag-aim or huwag kang mag-goal ng malaki agad. Di ba? Umpisahan mo munang maliliit. Kaya ka nalulula eh. Di ba? Kunyari, may naiisip kang something. Nalulula ka kaagad eh. Like for example, sa vlogging. Ito, yung pagbablog. Kailangan may maganda akong camera. Kailangan may gimbal ako. Kailangan nakaka-travel ako sa ganito ganyan. Magastos yun. Di ba? Kasi ang ine-aim mo agad, yung galawan ng pang million followers. Eh, zero ka pa nga lang ngayon eh. Di ba? Umpisahan mo muna sa small steps. Mag-aim ka nung malaking something. Kumbaga, keep in mind that there is something big na pwedeng mangyari pag inumpisahan mo yung gusto mong umpisahan. Pero umpisahan mo muna sa maliliit na hakbang. Di ba? Walang eroplano ang lumipad sa ere ng lipad agad. Nasa lupa, lipad agad. Walang ganon. Aandar muna yung dahan-dahan. Dahan-dahan, pabilis ng pabilis, hanggang sa makalipad. Hindi pwedeng eroplano, andito, pagka-start ng piloto, puff, gano'n agad, walang ganon. Small steps matters. Umpisahan mo muna ngayon. Umpisahan mo muna ngayon. Umpisahan mo sa maliliit na bagay muna. Diba? Kasi yung maliliit na bagay na yan, na minsan dinidisregard mo, o kaya hindi mo keep in mind yung mga small steps na yan, nagmamatter yan pag na-total mo. Diba? Like for example, araw-araw, siguro, magtabi ka ng 50 pesos. After a year, total mo yun kung magkano. Ano gusto ko sabihin sa'yo? Small things, small matters. Diba? Umpisahan mo na. Gawin mo na ng gawin. Yung mga naiisip mong gawin. Huwag mong ipagpabukas. Diba? Like for example, maglalaba ka. Diba? Tambak yung labahan. Dami na, nakakapagod yun. Dami. Diba? Nakakatamad. Nagising ka tanghali na. Pero dahil may agenda ka na maglaba ng maraming labahan, nakakapagod yun eh. O ano ba naman yung i-segregate mo muna sila ngayon? Pag-hiwalay mo muna, dikolor, puti. Nakasalansan lang siya. Di ba? O tapos, tama na muna yan. Tapos mamayang gabi, babad mo yung puti. Lagyan mo na ng Ariel. O tapos tama na muna yan. Bukas ko na kukusutin yan. Tapos sa Martes ko na babanlawan. Sa Wednesday ko na isasampay. Sa Thursday, tuyo na. Nagawa mo yung agenda mong makapaglaba this week. Di, ipapalaundry ko na lang. Hindi nga lahat may pampalaundry. Pinipiloso po muna naman ako eh. Ang gusto ko lang ipaintindi sa'yo, small things matters. Small steps matters. Hindi ba? Hindi pwedeng sabog agad na malabomba. Hindi pwede yun. Like for example, itong pag-YouTube ko. Diba? Itong pag-YouTube ko. Kahit wala ako sa mood, kahit tinanghali na akong magising kanina, kailangan kong gumawa ng content. Kailangan kong mag-video. Kasi ang goal ko, silver play button bago mag-Pasko eh. As of now, meron na akong 50k subscribers ata. Hindi ko alam kung posible. Hindi ko alam kung anong araw, kung kailan, anong oras ko ma-acquire yung 100k subscribers. Pero from time to time, day by day, nagko-content ako. Gumagawa na ako ng gumagawa. Diba? Pwede kong i-conceptualize yung yung kailangan kong maka-isang video lang na magte-trending. Kailangan kong makagawa ng isang video na magte-trending na magpaparami ng subscribers ko.
pwede kong isipin yun, pwede kong mag-conceptualize nun, or pwedeng small steps. Umpisahan ko na yan, bibidyo ko, araw-araw magbibidyo ko, may kapagkwentuhan ako sa inyo, araw-araw magbibidyo ko, di ba? By doing this, naisama ko pa kayo sa journey kung paano natin mai-hit yung YouTuber life na yan. Di ba? Kasi okay na tayo sa Facebook eh. Nandito na tayo sa YouTube eh. Di ba? Pang-6 na araw ko to. Pang-6th day ko to. Pang-6th video ko to. Sinimula natin tong YouTube journey na to. Di ba? Pwede akong mag-conceptualize ng something big na pwedeng mag-trending sa Facebook so that dumami yung subscribers ko dito sa YouTube. Ang kaso, may mga downsides yun na pwede akong ma-paralyze nun. Kasi perfections paralyze your... Putang ina mo, nalimutan ko, nabasa ko lang yun. Basta parang ganito yun. Kakaisip mo na ma-perfect ang isang bagay, kakaisip mo na maging malupit yung isang bagay, pag chinek mo yung sarili mo, hindi ka na pala nag-progress, kakaisip. Mas okay pa yung ganito, umpisahan ko na, diba? Video, upload, isang video, isang araw sa YouTube. Mag-1 week na, pang-6 na araw ko to, hindi ako pumapalya. Upload isang video kada araw, diba? Di natin alam. Baka bukas ma-hit natin yung gold, silver play button na yan. Next month, next week, di natin alam, di ba? Pero nag-take na ako ng small steps. Ito yung small steps. Click record. Click video. Mag-upload ako isang video, isang araw. Di ba? Gagawa ako ng actions towards dun sa goal na gusto kong ma-achieve. Ganun na siya kasimple. Magkita-kita ulit tayo bukas. Palangin pa natin to. Pangalan ng study first. Wala pa sa isipan ko yan na strict ang parents ko, pangit mami sa paningin nyo. Pangit lives matter goes YouTube. Dito na tayo sa YouTube, magkakasik ng pagpapalupit sa mga liitim mong classes na pangit.